Pag ikaw ay may employer na mahilig murahin ka, mahilig i-threaten ka, ito ay constituting constructive dismissal. Yang mga demolition jobs, verbal abuse, hindi ka pinapansin, iniisnab ka, no, hindi ka binibigyan ng assignment, ay pwedeng i-interpret na constructive dismissal. And once you are constructively dismissed, of course, ay pwedeng i-order ng NLRC na ikaw ay reinstate with back wages. Pwede rin siyang i-order na magbayad ng damages and attorney's fees. At ito ay kaso ng isang regular employee ng isang kumpanya na nagbebenta ng kotse sa Metro Manila. At itong empleyado nila nasuspend dahil palaging absent sa trabaho. Masama rin yon, no, for an employee na frequent tardiness, frequent absences. Kaya lang, nung nag-meeting yung management, sinabi na sa kanya na kung ano ang defect niya, ililipat siya sa isang team, tinanggal ang kanyang mga benefits, mga allowances, at nakita niya wala palang team na paglilipatan. Kung hindi mag-isa niya doon, hindi na siya pinapansin, tuwing nakikita siya ng management, pinapagalitan, ina-isolate, binumura, hostile environment. So, umalis na lang siya. And he files a case before the NLRC. Sabi ng Supreme Court, hindi tama yung asal ng employer dito. Yung pag-alis niya ay hindi voluntary. Umalis siya dahil he was constructively dismissed na walang plant-level due process. So, he is entitled to reinstatement, back wages, and damages.